Si Won ay tumalikod at tinanong si Mr. Shen, may gusto ka bang sabihin? Agad na itinanggi ni Shen Guangjon, wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko siya inutusan na gawin iyon, sariling desisyon niya iyon. Ibinigay ni Won ang kutsilyo kay Li Ruete at sinabi, aalis na ako, nasa inyo na ang natitira. Basta tandaan, huwag gumamit ng dahas sa club. Pagkalabas ng kwarto, tinanong ni Liu Bing si Won, anong pakiramdam ng putulin ang kamay ng isang tao? 3 salita lang ang tugon ni Won, wala akong nararamdaman. Muling nagtanong si Liu Bing ng may pag-aalinlangan, wala talaga. Malamig na tugon ni Won, hindi naman kamay ko iyon kaya wala akong nararamdaman. Patuloy na naglalakad si Won habang si Liu Bing ay nagulat, pinutol ang kamay ng isang tao nang walang alinlangan at sinabing wala siyang naramdaman. Pumapatay na ba ang taong ito noon pa? Magkasama sina Won at Liu Bing na sumakay sa kotse pabalik sa kumpanya. Sinabi ni Liu Bing, hindi ko akalain na ang isang business intelligence agent na katulad mo ay magaling din sa paglalaro ng baraha. Tumitig si Won kay Liu Bing at sinabi, kaunting teknik lang iyon. At saka, pwede mo nang i-transfer ang thank fee sa account ko. Napatigil din si Liu Bing, lagi mong iniisip ang pera. Biglang lumingon si Won malapit sa bintana ng kotse. Napansin ni Liu Bing ang kakaiba, anong nangyari? Tumitig si Won kay Liu Bing, may 2 kotse na sumusunod sa atin. Ulat din ng driver kay Liu Bing, Madam, may kotse ang sumusunod sa atin. Inutos ni Liu Bing, tanggalin mo sila. Galit nang umisi si Liu Bing, si Ding Long na iyon, ang may sayad na tao, nagpadala ng mga tao para sundan ako. Pero hindi ganoon ang iniisip ni Won, palihim na nag-iisip, hindi, ang mga tracker ay hindi tao ni Ding Long. Si Liu Bing ang target nila. Hinawakan ni Won ang kamay ni Liu Bing, huwag kang matakot, nandito ako. Akala ni Liu Bing ay ginagamit lang ito ni Won bilang dahilan para kumilos, pero magaling talaga siya, muntikan na akong maloko. Binawi ni Liu Bing ang kamay mula kay Won, sigurado akong gutom ka na. Bilang pasasalamat sa malaking tagumpay mo ngayong araw, ililibre kita ng pagkain. Dinala ni Liu Bing si Won sa isang European restaurant. Nagsalita si Won, mukhang pamilyar ka sa lugar na ito. Natatakot ka bang makita sila? Sumagot si Liu Bing, gusto kong mas maraming tao ang makaalam tungkol sa iyo. Nang sandaling iyon, dumating si Mr. Han Deli, ang chairman at co-founder ng Longchen Group, upang bumati sa kanila. Miss Lee, anong pagkakataon? Nandito ka ba para kumain? Tumingin si Liu Bing at sumagot, si President Han, ang boyfriend ko ang nagnanais na kumain ng European food kaya sumama ako sa kanya para kumain. Won, ito si Mr. Han, ang chairman at co-founder ng Longchen Group. Nagpakilala si Mr. Han kay Won. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Won, nakipagkamay si Won kay Mr. Han. Salamat, napakabait mo, Mr. Han. Tumingin si Mr. Han sa kanyang relo at sinabi, pasensya na sa pag-abala sa inyong date, dumating na ang mga kliyente ko kaya aalis na muna ako. Pagkatapos umalis ni Mr. Han, sinabi ni Liu Bing, hindi masamang tao si Mr. Han. Mahilig siyang gumawa ng koneksyon at miyembro rin siya ng Donghai Association. Sumagot si Won, hindi mo na kailangan ipakilala. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Hindi nasiyahan si Liu Bing at sinabing, oo, ikaw ang pinakamagaling na businessman spy. Pinaalalahanan siya ni Won, pero hindi lahat ng tao ay gustong magkaroon ng koneksyon sayo. Hindi tumutol si Liu Bing, syempre, ang mga kalaban ko ay hindi kakaunti, lalo na ang mga babae. Ngunit ang pagiging kalaban ko ay isang hanggal na bagay, hindi ba? Sumagot si Won, tama ka. Bigla na lang may boses ang nagsalita, hindi ba si Liu Bing ito? Anong pagkakataon? Pero Liu Bing, kailan ka pa nagsimulang makipag-date sa maraming lalaki? Ang nagsalita ay si Liu Kaixio, na ang tunay na pangalan ay Liu Liwan, isang 32 taong gulang na ginang mula sa Donghai City. 7 taon na ang nakalipas, pinakasalan niya si Lu Guan, isang chairman ng Donghai Jewelry Group at nagkaanak sila ng isang anak. Sa tulong ni Lu Guan, itinatag niya ang Yunxiu Fashion Company na kalaban din ni Liu Bing. Patuloy na ininsulto ni Liu Kaixio si Liu Bing, 27 ka na ngayon, pero parang ang kasama mong lalaki wala pang 20,
talaga namang isang matandang baka na kumakain ng murang damo. Kalma na sumagot si Liu Bing, si Liu Kaishu, ang asawa ng Boss Lu, ituturing ko na lang na biro ang mga sinasabi mo. Sana hindi ka masyadong samobra. Patuloy pa rin si Liu Kaishu, sige na, kung gagawin mo ito, gawin mo na, bakit ka pa natatakot sa sasabihin ng iba? Galit na galit si Liu Bing at gustong itapon ang kanyang kape kay Liu Kaishu at sinabing, sinabi ko sa'yo na manahimik ka. Itinaas ni Won ang kanyang kamay para pigilan siya, huwag kang magalit, ako na ang bahala. Lumapit si Won kay Liu Kaishu, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baba, nag-isip at tumingin ng matalim sa kanya na nagdulot kay Liu Kaishu na magkunot ng noo at sabihin, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sumagot si Won, wala ito, pakiramdam ko lang nakita dati. Sa tingin ko dati kang nagtatrabaho sa isang nightclub. Galit na galit si Liu Kaishu at hinampas ang mesa, sabay sabi, ikaw ang nagtatrabaho sa nightclub. Buong pamilya mo nagtatrabaho sa nightclub. Paano mo ako inakusahan ng ganito? Alam mo ba kung sino ako? Biro ni Won, akusasyon ba? Akala mo ba maloloko mo ako kahit nagpalit ka ng mukha? Naisip ni Liu Kaishu, paano nalaman ng wretched na ito na dati akong nagtatrabaho sa nightclub at nagpa-plastic surgery. 10 taon na ang nakalipas, imposibleng may alam pa tungkol doon. Lumapit din si Liu Bing kay Won at sinabing, kahit ang ganitong kababa at nakakahiya na bagay ay alam mo, talagang hanga ako sa iyong kakayahan. Lumingon si Won kay Liu Bing, ang paghanga mo ay maaga pa, maghintay ka ng kaunti para sa di inaasahan. Sa mga sandaling iyon, dumating si Lu Guan ang chairman ng Donghai Jewelry Group. Bakit kayo nagkakagulo dito? Agad na sumugod si Su Liu Kaishu kay Lu Guan at naglamang, darling, ang walang kwentang taong iyon ay pinagbabantaan ako, sinasabi niyang dati akong nagtatrabaho sa nightclub. Kailangan mong asikasuhin siya agad. Pinalubag ni Lu Guan si Liu Kaishu, huwag ka nang umiyak, ako na ang bahala dito. Tinanong ni Lu Guan si Liu Bing, sino ba ang taong ito? Sumagot si Liu Bing, siya ang aking kasintahan, si Won. Nilapitan ni Lu Guan si Won at tinigasan ang boses, ako si Lu Guan mula sa Donghai Group, isa ring taong may dignidad. Kung lalaitin mo ang aking asawa, para mo na ring nilalait ako. Hindi matatapos ito sa ilang salita lang. Sumagot si Won, may isang tao na maaaring tumapos nito para sa akin. Sumagot si Lu Guan, akala mo ba na sa pagkapit sa binti ni Liu Bing, maabot mo ako? Itinanggi ni Won, hindi ko tinutukoy si Liu Bing, kundi si Mao Fang. Nagulat si Lu Guan, paano mo siya nakilala? Hindi rin maunawaan ni Liu Bing kung bakit natakot si Lu Guan nang marinig ang pangalan na iyon. Nag-sign si Won, pwede bang makipag-usap si Mr. Lu, at maglakad? Walang nagawa si Lu Guan kundi sundan si Won. Nang sila'y makalayo na ng sapat, nagsalita si Won, may dalawang bagay akong sasabihin sa iyo. Ang una ay tungkol kay Liu Liwan. 10 taon na ang nakalipas, si Liu Liwan ay nagtatrabaho sa isang nightclub at kumita ng maraming pera. Sa panahong iyon, nakilala niya ang isang napakayamang kliyente. Ang kliyenteng ito ay nagsimula sa real estate at minsan ay malubhang nasugatan sa isang alitan, kaya't napilitang ma-ospito. Paglabas ng ospital, sinabi ng doktor na mahihirapan siyang magkaroon ng anak sa hinaharap. At tulad ng sinabi ng doktor, kahit ang in vitro fertilization ay nabigo. Matapos ang isang lasing na gabi, ikinwento ng kliyente ang lahat kay Liu Liwan. Pagkatapos malaman ang lihim na ito, si Liu Liwan ay nagplano ng isang masamang balak, siya ay sumailalim sa plastic surgery at pinalitan ang kanyang pangalan ng Liu Kaishu. Sa huli, pinakasalan niya ang kanyang kliyente 3 buwan pagkatapos, si Liu Kaishu ay nabuntis at nanganak ng isang batang lalaki. Gayunpaman, ang bata ay hindi sa kliyente kundi mula sa ibang lalaki. Alam nilang magsasagawa siya ng pagsusuri, kaya nagbayad sila ng malaking halaga ng pera sa doktor para baguhin ang resulta. Sa ngayon, dapat napansin na ni Mr. Lu na ang kanyang anak ay unti-unting nawawala ng pagkakahawig sa kanya, ngunit hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Ngunit hindi iyon ang buong plano nila, ang kanilang tunay na layunin ay magdulot ng aksidenteng kamatayan ni Mr. Lu at pagkatapos ay kunin ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Muling nagtanong si Lu Guan ng mahinahon, sa tingin mo ba maniniwala ako sa ilang salita mo lang? Nagpatuloy si Wu na magbigay ng karagdagang impormasyon,
ang pinsan ng iyong asawa ay nagtatrabaho sa iyong kumpanya, ngunit hindi siya tunay na pinsan. Siya ay kanyang kalaguyo, sila ay patuloy na nagtataksil sa iyo. Kahapon rin, palihim pa rin sila nagkita, maaari mong tingnan ito mismo. Siyempre, maaari mong tanungin siya, pero kung sasabihin ba niya ang totoo, baka kailangan mo siyang takutin ng kaunti. Mabilis na lumakad si Lu Guan papunta kay Liu Kaishu at nagtanong, nasa kumpanya ba kayo ng pinsan mo kahapon? Pilit na pinipigilan ni Liu Kaishu ang takot at sumagot, oo, nasa opisina kami hanggang sa matapos ang araw ng trabaho. Mariing itinanggi ni Lu Guan, hindi totoo. Sinabi niya sa akin kahapon na may kinita siyang kliyente at hindi siya nasa opisina. Muli namang sumagot si Liu Kaishu nang walang muwang, talaga. Sinabi ba niya talaga yun? Baka nagkamali ka. Nakakunot ang noo ni Lu Guan, nagkamali. Tatawagan ko siya ngayon. Agad na ipinaliwanag ni Liu Kaishu, oh, naalala ko na. Oo, nakipagkita kami sa kliyente kahapon pero bumalik kami mga 3:00 at pagkatapos ay nanatili ako sa opisina. At biglang tinanong ako ng asawa ko tungkol dito, bakit nagsisinungaling yung taong iyon tungkol sa akin? Hindi mo ba inisip ako at ang anak natin? Hindi mo na ba kami mahal? Pagkatapos ay hindi na napigilan ni Lu Guan ang kanyang galit at itinaas ang kanyang kamay upang sampilan si Liu Kaishu, sabay sigaw, tumahimik ka. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa pagtataksil niyo? Umalis ka, at aayusin ko yan mamaya. Pagkatapos ay binaba ni Lu Guan ang kanyang boses, pasensya na at nakita niyo ang nangyari. Sumagot si Liu Bing, huwag kang mag-alala, hindi namin sasabihin ito sa iba. Si Lu Guan ay galit na sinabi, gusto ko lang naman magkaroon ng anak at hahalili sa akin sa hinaharap. Hindi ko inisip na magiging lugar ito para sa iba na mapakinabangan. Kumurot si Lu Guan ng kanyang kamao at pagkatapos ay binitiwan ito. Sige, tatanggapin ko na hindi na ako magkakaroon ng anak sa aking buhay. Pinabulaanan ni Wu ng pahayag ni Lu Guan. Hindi Mr. Lu, mayroon kang napaka-espesyal na anak. Nagulat si Lu Guan. Ano? Nagpatuloy si Wu, sasabihin ko sana sa iyo ito sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy si Wu sa kanyang kwento. Mayroong magkasintahan, mga kaibigan mula pagkabata, na parehong umiibig ng lubos na nais nilang magkasama hanggang sa kanilang pagtanda. Ngunit nang magsimulang kumita ng pera ang batang lalaki, nawalan siya ng katinoan. Sa huli, nagkahiwalay sila at pinabayaan ang kanilang nararamdaman, tumakas kasama ang ibang babae at dinala ang lahat ng kanyang yaman. Hindi niya alam na ang kanyang unang pag-ibig ay buntis at ipinanganak ang isang lalaki. Upang mapanatili ang kanyang dangal at iwasan ang kahihiyan ng pagkakaroon ng anak na hindi kasal, tinanggal ng kanyang mga magulang ang lahat ng ugnayan sa kanya. Pinalaki niya mag-isa ang kanyang anak hanggang sa umabot ito sa kanyang pagiging adulto, ngunit ang puot sa babae ay nanatili sa kanyang puso. Palagi niyang sinasabi sa kanyang anak na patay na ang kanyang ama. Ang batang ito ay nagtagumpay at nagsimula ng kanyang sariling pamilya. Sa kasalukuyan, ang pamilya ng 4 ay masayang namumuhay, kaya't walang dahilan para mag-alala na matatapos ang kanilang linya ng pamilya. Sa katunayan, mayroon pa siyang magandang apo. Siguradong kapag nakilala siya, ay mamahalin siya ng lubos. Mabilis na nagtanong si Lu Guan, ano ang pangalan ng anak ko? Sumagot si Wu, Ma Jiawei, ayon sa apelyido ng kanyang ina. Nang inag si Lu Guan, at naisip na ang dati niyang kasintahan ay hindi pa nag-aasawa muli. Nagpatuloy si Wu, marahil ito ay dahil hindi na siya nagtitiwala sa mga lalaki kaya't hindi pa siya nag-aasawa. Nasa Donghai pa siya marahil ay alam na magiging mayaman ka, kaya't hindi siya nag-isip na hanapin ka noon. Marahil ay napakalaki ng emosyonal na trauma na iniwan mo sa kanya. Ito ang kasalukuyang address, kung magpapatawad siya sa iyo o hindi, kailangan mong alamin para sa iyong sarili. Kinuha ni Lu Guan ang papel mula kay Wu at mabilis na umalis sa restaurant, hindi nakalimot na magbigay ng pahayag. Kaibigan, kung babalik ako, tiyak na hindi ko malilimutan ang pabor na ito. Si Liu Bing ay nagsalita si Lu Guan ay may utang na rin sa iyo ngayon. Si Wu ay bahagyang natawa, mas mabuti magagamit ko rin siya sa hinaharap. Matapos nilang kumain, inihatid ni Liu Bing si Wu pauwi. Nagpaalam si Wu kay Liu Bing, kita tayo bukas. Bago umalis si Wu, tinawag siyang pabalik ni Liu Bing, may sasabihin ako sa iyo. Si Wu ay lumapit sa kotse,
At nagtanong ano yun. Si Liu Bing ay lumapit at hinayla ang kwelyo ni Won, sabay hinalikan si Won. Matapos ang isang romantikong halik, sabay na sinabi ni Liu Bing, si Dinglong ay gustong magpadala ng mga tao upang maniktik sa akin, kaya magbabayad siya sa akin. Nagsalita si Won na may interes, ito ba ang unang halik mo? Tinanong ni Liu Bing pabalik si Won, isa ba ito sa mga pakano mo bilang especially iya? Umalis si Won at sinabing, hindi, napansin ko lang na medyo clumsy ka at sumakit ang labi ko, bye-bye.